Hi everyone! Welcome to the Empath Art. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Ano kayang love connections ito? Lessons in love life, in life, advice, guidance, blessings, possible happenings to your love life. Spirit, guys, send me messages. Anong love connections ito at mga gabay at alo sa buhay pag-ibig na isyong ipabatid sa amin. Mga gabay at aral sa buhay pag-ibig. Seven of Swords. Three of Wands. Death. Seven of Pentacles. Ten of Pentacles. Three of Swords. Eight of Wands. King of Wands. Nako, maaring ito yung nangyari sa inyo ng person ninyo o nangyayari sa inyo ngayon ng person ninyo. Dito natin siya ilagay. Then, ayan. So, maybe, yung person ninyo, minsan niya nagsinungaling at nagloko. Kasi parang, ang ganda ng relationship ninyo eh. Merong give and take, sobrang sweet ninyo sa isa't isa. Tapos, talaga maganda yung samahan ninyo. You enjoy each other's company, marami kayong mga pangarap sa buhay. Diba? Ang ganda-ganda ng samahan ninyo. Pero, etong person mo na to, ang lakas dito na nasisense ko na malakas talaga yung nasisense ko dito na minsan natukso yan. No, yung parang sabi nila hindi naman aksidente. Wala naman aksidente kasi sabi na aksidente lang yung nangyari, mga ganun. Pero yung ganun kasi decision mo yun eh. Alam mo nang, di ba, meron kang karelasyon tapos papatokso ka pa sa iba. Ginusto mo rin yun. Pero maaring ganun yung nangyari dun sa person mo. Kaya medyo naging kayo. Medyo nanlamig sa'yo, nagkaroon kayo ng problema dun sa relasyon ninyo. At dun yung nagsimula, nagkakaroon siya ng mga pagsisinungaling sa'yo, may itinatago sa'yo mga bagay. Dun na kapag nagsisinungaling na yan, yun talaga, at maaari nabuko mo siya, itong Three of Swords dito, sobra talaga, nang nalaman mo na nabuko mo or umamin sa'yo or kung ano pa man yun, talagang nadurog ang iyong puso. No, nagkaroon ng pagkakataon, yan talaga, maaaring yun naging dahilan ng inyong paghihiwalayan or kung hindi man, totally kayo nag-break. Kasi, ang dito, gusto mong ayusin eh. Diba? Parang kahit ganun yung nangyari, so sobrang mahal mo yung taong yun, maaaring pinatawad mo siya. Gusto mong ayusin ng husto, pero dumating maybe yung time, you give each other space. No, dumistansya ka muna sa kanya para makapag-isip-isip ka. Ayan. Tingnan mo, planuhin mo yung mga bagay-bagay sa buhay mo. No, mag-focus ka sa sarili mo, kung ano ba yung mga pangarap mo at kung ano-ano pa. But your person is missing you. Gumawa siya ng kalokohan. Ngayon, namimiss ka naman niya. Meron ditong death. Ibig sabihin kasi ng death is transformation. Changes for good. Ibig sabihin yan, may malaking pagbabago nangyari doon sa person mo. No, kung ano man yung sa naging kasalanan niya before, ay lubos na niyang pinagsisisihan yon at na-realize niya sa sarili niya na hindi talaga dapat niyang
nagawa sa'yo yun. Kasi wala, nagmamahalan talaga kayo eh. Natukso lang siya doon, at the same time, nagpatukso naman siya. Nagkasala siya sa'yo. Mag-reach out yung person mo sa'yo, 8 of Wands. Magkakaroon kayo ng communication, magkakaroon kayo ng usapan, at dun mo mararamdaman, sincere naman siya dun sa pagbabago niya. Sincere naman siya dun sa paghingi niya ng tawad, at maaring patatawarin mo rin naman tong person na to, because makikita mo sobrang, ayun pa rin talaga, attracted ka pa rin sa taong to. Na itong taong to, very passionate pa rin talaga, na parang, okay, minsan siya nagkasala, why not giving this person second chance? Yung sinasabi natin, bakit hindi, di ba, lalo na kung sobrang sakit ang ginawa sa'yo ng taong yung bakit kailangan pang bigyan ng pagkakataon? We all deserve second chances. Lahat tayo nagkakamali. And we all deserve second chances. Pero kung paulit-ulit lang, ay iba namang usapan yon. So palagi kong inasabi na kapag paulit-ulit lang at nawawalan ka na ng respeto sa sarili mo dahil yung taong yun hindi naman talaga nagbabago, ibang usapan naman po yun, okay? So dito, dahil sa muli ninyong pagsasama and talagang yung taong na yun, yung person mo is nagbago ng husto, yung 7 of Pentacles dito, pinagtutulungan ninyo to work things out between the two of you, your relationship, at saka sa buhay ninyo, sa hanap buhay ninyo, makakamtan ninyo ang 10 of Pentacles. Ang 10 of Pentacles dito, napakasaya, napakalakas ng energy nito, napaka-positive ng energy nito. Ibig sabihin, in all aspect of your relationship, your love, and your money, career, business, whatever, is full of joy, happiness, abundance. No material things, and especially yung relationship ninyo, napaka-generously giving each others love and affection, may maturity, sobra yung magiging maligaya talaga kayo, at nalalagpasan ninyo bawat mga pagsubok, at mas nagiging matatag ang inyong pagsasama. So yun naman po yung naging lesson dito. Kung minsan nagkasala, tunay na nagbago, bigyan ng pagkakataon and to work things out, and eventually ma-achieve ninyo ang 10 of Pentacles. Full of love, joy, happiness, abundance in money, in wealth, di ba? Mas magiging matatag ang inyong samahan. Trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. So, nandito, nabanggit yung trust, nandiyan yung transformation, nandiyan yung acceptance. Yan. So, yun na lang yung mga keyword dyan. Diba? Merong transformation, ibig sabihin may pagbabago. Merong acceptance. At the same time, kapag inaccept mo muli yung taong yun sa buhay mo, you have to trust na wala na dapat na wag na ibalik pa yung panunumbat. No? Kasi kapag tinanggap mo, pinatawad mo, pero nandiyan pa rin yung araw-araw mong sinusumbat sa kanya yon, bumabalik ka dun eh. Yung energy ninyo, bumabalik dun sa, yung kumbaga yung alignment of love, imbis na naibalik na, kung patuloy kang nanunumbat, especially kung yung tao naman talaga ay sincero sa kanyang pagbabago at paghingi ng patawad, pero ikaw naman dito na hindi maalis sa isipan mo yung ginawa niya sa'yo na minsan, tapos araw-araw mo siyang sinusumbatan, wala, babalik yun. Yung vibrations ninyo napaka-low, mapuputol ulit ang inyong, sabihin natin yung alignment of love na yan. At mauuwi na naman sa pagtatalo, mauuwi lang din dun sa dati. At maari nga yung person mo, kung talaga nagbago na siya, pero ganun ka naman na sa kanya, nararamdaman niya na hindi mo siya fully tina-trust, ina-accept, lalayo na lang yan. At, diba, parang sa iba, maaring sa iba niya mahanap yung acceptance. No, yun, lalo na yung kung nagkasala siya at tunay na siyang humingi ng tawad sa'yo. So, ganun lang naman. You learn, iba, para naman sa iba,
You forgive, but kung hindi na talaga pwede na maging kayo pa, or ayaw mo na talaga na magsama pa kayo, just forgive and let go and move forward. Ganon, okay? Depende po yan sa mga sitwasyon ninyo. The Sword and Rose. Yan. Clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, power. Sword and Rose. So, minsan talagang kailangan ng sword. And to reveal the truth, to have clarity. Pero kapag nandiyan naman yung Rose, kailangan nandiyan kasi yung honor, yung power. To protect your relationship. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.